Breaking news! Balitang-balita mga kababayan. Erwin Tulfo, the Senator, the law bender of the Philippines. Bumanat po kay Senador Marcoleta at kay Gutesa na sinasabi niya mga kababayan na hindi credible itong witness na kumanta na tinukoy si Saldico at itong si Tambaluslos. Grabe mga kababayan. Bumanat na naman. The people is the supreme. Wala nang batas-batas. Ito ang kanyang sinabi mga kababayan. Kaduda-duda daw itong si Gutesa. Ayan ang sinasabi natin mga kababayan. Porke kumanta itong abogado ng notaryo publiko na tumanggi na hindi niya pinirmahan ito. Itong si Erwin Tulfo, the law bender, nagngaw-ngaw na naman. Akala mo kung sinong magaling. Bumanat na naman ng ganito. The supreme is the people. Walang batas-batas ito. Ala ka. Am I right? S.O.J. Remulla? Yes, sir. Yes, sir. Mga kababayan, eto na. Bumabanat na naman. Ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw si Dalo Bender. Banat ang banat. Ito po ang kanyang paunlak kay Karen Davila. Ang pinakamalupit. Pinaka-idol ni Marcoleta. Ito na po, mga kababayan. Bakbakan na. Hindi daw credible. Kaduda-duda. Itong si Gutesa, puro Saldico daw. Puro Martin Romualdez. Kaya nagdududa ako dito. Aba, malupit ka. Ito po mga kababayan, ang pasabog. Matindi itong si Dalo Bender. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ngayon ka lang lumabas dito. Bakit? And I believe Malacanang heard that. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. The law applies to all, otherwise none at all, di ba? The welfare of the people is the supreme law. Hello everyone, welcome back to our one-on-one. As we continue our flood control series, we have with us today the Vice Chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee. He is a first-term Senator Erwin Tulfo. Senator Erwin, maraming salamat po. Thank you, Ms. Karen, for inviting me dito sa iyong YouTube program. Thank you. I think bago natin umpisahan ang ating panayam, let's get straight to the point. Senator Tulfo, una, are you attached in any way to any construction contracting company? Meron ka bang paboritong contracting company? Kasabwat ka ba ng isang contracting company? No, kahit anong investigasyon siguro na gawin, kahit anybody, I can challenge anybody to investigate if meron akong construction company, sumali ako sa mga project na DPWH, itong when I was in the government service already, or meron akong mga flood control, I invite anybody, anyone, to look into the records of DPWH or to ask any contractors at this point kung kilala nila ako, kung nakipag-ugnayan ako sa kanila, kung may binigay ako na pondo. I challenge everyone. Paano ito? Mga kababayan, 'di ba? Paano itong yung ACT-CIS, 'di ba? Nadadawit po. Yung ACT-CIS po nadadawit. Paano 'yan? Kaya mo bang anuin ito? 'Di ba yung inyong party list na ACT-CIS? Yung representative na si Congressman Yap, kinanta po ni Gutesa
kaya mo binabakbakan si Gutesa na hindi credible kasi yung party list mo ng mga kuya mo, si Raffy Tulfo, lahat kayo, dawit. Tapos sasabihin, this is only allegation. Ito mga inaano ng mga komento, mga kababayan. Kaya daw pinipigilan or kaduda-duda kasi nga itong AXIS, mga kababayan, party list sa mga Tulfo. Kaya kaduda-duda. Pag dinawit, kaduda-duda. Mga kababayan, ano? Gusto po ninyo, kausapin po na yung mga contractor na yan, yung top 15, even yung wala sa top 15. Kausapin nila, nakadeal nyo na ba si Erwin Tulfo? Because I can only say one thing, wala, never, I have none. Okay, pag-usapan na natin ang hearing ngayon. Sa mga testigo, sino para sa'yo ang pinaka-credible? I don't, actually, the way I look at it now, I mean, pang-anim na hearing na namin, parang lahat, duda ako. I doubt everybody from the Discayas. Parang they're holding back. Discayas, Bernardo, Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, they're holding back. Kahit na sa primero sabi nila, kailangan namin sa protective custody kasi nanganganib, etc., etc. Pero nung titignan mo sa protective custody, in-announce na, wala rin naman. Wala naman dinagdag, di ba? Wala naman kasi people right now are looking, they are watching. Gusto na yung malaman kasi imposible. Okay, binanggit ang names ni Saldico several times. Puro Saldico. Sinasabi naman ng netizens, I'm reading din kasi, Miss Karen eh. Bakit Saldico lang? Wala ba mga boss yan? Imposible naman kikilos yan nang walang instructions from matataas na places. I mean, matataas na office. So, we're looking for that right now. So, ibig sabihin na pag binanggit si Saldico, hindi credible ang mga false witness na ito. Di ba mga kababayan? Ano sa tingin nyo? Totoo ba na itong si Gutesa hindi credible? Bakit pag si Marcoleta credible na credible? Tapos questionin nyo itong yung pirma na ito na tinatanggi ng abogado na pumirma. Bakit meron siyang notaryo publiko? Tapos miyembro pa pala ito ng ng BJMP. Di ba, conflict of interest yan? Bawal, abogado ka, tapos meron ka pang notary public? O ano? No, pero these witnesses are holding back. Kahapon may lumutang at may nagturo, pero akala ko okay naman na, ay Diyos ko po, suddenly, parang hindi naman pala notary public yung pumirma dahil tinanggi nung kanyang ng abogado na pumirma. No, I did not sign that. Yung nakita nyo po mga kababayan, I did not sign that. Tinanggi ng abogado. Mga kababayan, pag kasi hindi abogado, kulang po sa kaalaman. Kulang po sa yung knowledge po sa legality. Gaya niyan, sumumpa ka naman sa Senado. Nanumpa ka yung salaysay mo. Sasabihin nyo, hindi credible kasi hindi pumirma yung abogado. Ano yun? Ang dami nang nagsasabi, kahit ba hindi pumirma, nag-take out yan. So, ibig sabihin, si Gutesa, pumasok doon sa loob ng opisina, tapos ninako yung mga seal. Alam na alam nyo mga series number, page number, certification number. Di ba meron yan? O tas sasabihin, hindi credible. Sabi ni Erwin Tulfo, the law bender. The supreme is the people. The people is above the law. O tignan nyo mga kababayan, ang tindi. Diba? Walang batas-batas. Basta masunod ang taong bayan. Aba. Ang galing mo, Tulfo. Ang lawyer na pumirma doon went live last night in interview ng media late last night. They were saying like, hindi sa akin yan, hindi ako pumirma niyan. So doon pala nagkaroon ng question na ngayon yung credibility niya. Sino itong pumirma na ito?
That's why I want sana na we'll have another Senate, Blue Ribbon hearing para we can ask him. Under oath siya Tapos nakapagtataka pa, isa pang red flag doon, kasi patapos na, doon sa kanyang affidavit na I want sana protective custody. Then suddenly, after an hour or two, nagbago na. Hindi, kaya ko na mag-isa, may baril ako. Oh, parang kino-coach siya na, may baril ka ba? Opo, may baril ako. Oh, kailangan ko na. Hindi na po, kasi kaya ko ng sarili ko. Something is wrong. Parang it doesn't add up. Doon Kasi nga naman na Senador Tulfo, baka mamaya impluwensyahan ito ng DOJ ni Boying. Baka mamaya turuan ito at bumaliktad. Yun po yung kinakatakot niya. Baka mamaya sa kanyang pagpunta dyan sa DOJ na makakuha ng proteksyon, baka mamaya mas lalong manganib yung buhay niya. So ang ginawa niya ngayon, nagpasaklolo sa Marines ang kanyang mga kabaro. Yun yung dahilan niya dito. Sa kanyang kawawa, security ng family ko, I need witness protection. Okay. Then suddenly, I asked, kasi Senator Marcoleta said, ay pare, kailangan, I was the one presiding, Senator Lacson was out. Pare, kailangan natin na ilagay sa witness protection. Pumayag naman ako, sabi ko, okay, that's good. Sabi ko, oo nga, no. Sabi ko, sige, i-propose mo. Sabi ko, i-manifest mo. Sabi ko, after. Sabi niya, sige. And suddenly, si Senator Bato, may baril ka ba? Sabi niya, may baril po ako. Oh, lalagay ka namin sa witness. Hindi, ayaw ko. Doon sa kanyang affidavit, gusto niya ng witness protection for his safety. Then suddenly, towards then, after 2 or 3 hours of hearing, ayaw niya na. Do you believe he was coached? I don't know. Parang iba yung sinabi niya doon sa kanyang affidavit, iba yung live, di ba? Ito lang ang tao na naipaliwanag na po ito ni Senador Marcoleta na yung Xerox po nahati kaya hindi niya nabasa. So yung original, binigyan si Tulfo, binigyan si Lacson, binigyan po yung ibang mga senador. Ikaw Tulfo, hindi ka binigyan ni Marcoleta. Hindi ka binigyan ng original. Di ba sinabi niya putol sa Xerox? Yan kasi, pagka walang alam ngaw-ngaw si Lobender nagbanggit ng pangalan ng dating speaker. Sabi nga ng mga netizen, the name that cannot be named. Diba? Pero, okay, nung we're trying to cross-examine him, may mga doubts pati mga kasama ko, kaya nga tinatanong siya. May mga parang kulang, and then suddenly nag-appear last night yung lawyer na supposedly pumirma ng affidavit. No, I didn't sign that. Ayaw ko saan yun, na-forge yata yan, etc. My signature was forged. Pero bakit ito magsisinungaling? This is under oath in the Senate. Kaya nga gusto kong magkaroon pa kami ng Senate hearing We want to ask. Ma'am Karen Davila, you have the point. Bakit siya magsisinungaling? What is the point? What is the really behind that? Bakit siya gagawa-gawa ng kwento? Di ba, Ma'am Karen? Bakit siya gagawa-gawa ng kwento? Di ba? Bakit siya gagawa-gawa ng kwento? Ipipeke niya yung pirma ng abogado, na nakawin niya yung seal ng notaryo publiko. Gagawa-gawa siya ng salaysay at tatawagan si Marcoleta. Pak! Yun na. Boom! Panis! Yun na. So, ibig sabihin, naglolo ko itong Marines na ito. O mga kababayan, sige kayong magkomento. O sige, magkomento kayo. I want to ask him, bakit ito? Sabi niyo, pinirma ng abogado, hindi naman pumirma. Sino ba talagang pumirma rito? May corroboration, pero yung wala pang nag-corroborate doon sa kanya or isang statement earlier na papunta kay Speaker Romualdez. That is the point now. Siya pa lang nagsasabi na Speaker Romualdez, connecting Saldico to Speaker Romualdez. Kaya nga, I ask him the questions like, ilang maleta ang dala mo, sasakyan. Mamaya nga binanggit siya. So, the next hearing, we were going to ask the CCTV of Forbes,
pati yung mga pinagdideliveran niya, pati yung sa Malacanang, I'm sure maraming ko ano, titignan natin yung logbook ng PSG kasi papasok ka sa gate eh. 17, 18 na Baka mamaya tinanggal na yun. Nasa Malacanang na yan eh. Ang lakas ng impluwensya ni Tamba dyan sa Malacanang. Baka pinagtatatanggal na pati CCTV. O sige nga. Di ba mga kababayan? Baka marami nang pinagtatatanggal dyan. Tapos allegedly, merong tunnel ang Malacanang papunta doon sa kanyang bahay na pinag-iimbikan ng ninakaw na pera. O di ba mga kababayan? Miss Karen, mga 2-3 sasakyan yan. Hindi po pwedeng isa sasakyan lang. Malalaki yung maleta. Hanggang taas ng waist niya eh. So, madami hindi kakasya sa isang maleta. Naniniwala ka ba doon sa testimonya ni Bryce Hernandez na nag-deliver ng 1 bilyong piso, 50 million each kada maleta, 20 suitcases doon sa condo niya sa Fort? Medyo kapanipaniwala kasi medyo naniniwala ako dahil doon pala sinasabi niya na ilang vans sila, 7 vans po pwede. Kung sinabi niya 1-2, questionable dahil sa dami noon. Sa Shangri-La, wala akong alam na may house siya. So, hindi ko alam. Akala ko doon lang siya tumatambay. Yung testimonya ni Bryce Hernandez, maleta. Testimonya ni Orly Guteza, maleta, cash, in the billions. You don't think that this makes the testimony more credible? Nung pagkatapos ng hearing, parang okay ako, satisfied. Lumutang itong lawyer. Bakit ka magfe-fake na signature ng isang lawyer kung talaga? Mga kababayan, halatado naman si Erwin Tulfo. Inililihis din itong si Gutesa. Dinidiscredit din niya mga kababayan. Na para bang sinasabi niya na malaking duda kasi nga na-forge itong pirma ng abogado. So, ibig sabihin, doon pa lang, hindi nakapanipaniwala, may panloloko nang nangyari. So, that makes for me to not believe itong si Gutesa. So, pagka kay Bryce mga kababayan, sinasabi niya, ay oo, credible si Bryce. Tama. Kasi ang daming sinabi niya, 7 ban. Pero si Gutesa, 2 lang. Imposible yon. So ngayon, itong si Erwin Tulfo, pilit niyang nililihis po yung mga sinasabi niya na mas credible itong si Bryce kaysa dito sa si Gutesa na Marin. Na porke kumanta daw itong abogado, hindi na credible. May peke na nangyari. Dinaya ang pirma ng abogado. That's illegal. Kailangan imbestigahan. Kailangan ipatawag pa yan. Tapos si Lacson naman, pinasugpi na niya ngayon. Tatan! Sugpi na ka ngayon. Gutesa Marcoleta, kaduda-duda kayo. Bakit magsisinungaling si Gutesa na hindi naman nakinabang sa flood control na ito? Sige nga po, Erwin Tulfo, sasabihin mo hindi credible? If you're telling the truth, yun ang question ng mga tao ngayon. I was reading this. Nung pagkatapos ng hearing, parang okay ako, satisfied. Lumutang itong lawyer. Bakit ka magfe-fake na signature ng isang lawyer kung talaga if you're telling the truth? Yun ang question ng mga tao ngayon. I was reading this morning. Why it has to be fake? Kung totoo yung sinasabi mo, bakit wala bang lawyer na mag-a-attest na totoo yung sinasabi mo? Are you afraid na baka ma-perjury ka? Mga kababayan, parang hindi gumagamit ng logic itong si Dalo Bender. Mr. Erwin Tulfo, sasabihin ko sa iyo, pagka gagawa ka ng notaryo or magpapapirma ka ng mga dokumento, halimbawa na lang po ako na wala ko yung ID ko, I tell you this, Erwin Tulfo, makinig ka. This is a simple logic to understand. Pumunta ako sa notaryo. Ang dami ko nang pinagawang mga notaryo sa ID, sa certification, para lang ipatotohanan na totoo at in good faith yung mga papel ko. Nagpapapirma ako dun mismo sa notaryo public at yung nagpipirma, tinatatak lang yan na may selyo. May seal dyan.
kasama na doon yung pirma ng abogado. Hindi naman talaga nagpapakita yung pinaka-abogado ng notaryo publiko. Makikita mo sa ilalim ng LRT, ilalim ng tulay palengke, diyan sa harapan ng Camp Aguinaldo, sa Quezon City, diyan sa Krami, diyan sa Commonwealth, lahat po ng mga pwedeng tambayan ng notaryo public ni isang abogado, hindi ko nakaharap. Logic yan, Mr. Tulfo. You have to use your logic, your coconut shell. Pag law bender talaga, kung ano-ano sinasabi. Talaga may perjury ka ngayon dito sa Senate because you lied under oath. Yun ang, kaya gusto ko nga na maimbitahan siya ulit and tell us. And then it was also si Mike Defensor, a friend of mine, na galing daw kayo si Mike Defensor nakakita sa kanya, ang nagdala, tinawag kay Senator Marcoleta. Hindi ba dapat ipatawag si Mike Defensor? Kung ako tatanungin, I would suggest para so that he can explain, like, paano ba na-meet ito? Nilapitan ka lang ba nitong tao na ito? Ano ba? Bakit mo nakuha itong tao na ito? Under what circumstance? Senator, binanggit rin ni Orly Guteza na ang dating former chair ng Appropriations Committee, si former ACT-CIS Party List Representative Eric Yap, di umano nagdi-deliver din, nagbibigay ng pera. Kasamahan mo yun? Kasamahan mo si Yap? During that time, he's not ACT-CIS anymore. He's a representative of Lone District of Benguet. And then sabi nga niya, 48 suitcases. So I called Eric Yap after the hearing. Sabi ko, pare, can you explain what happened here? And he denied. Sabi niya, no, Sen. Sabi niya, I deny that flatly. I will say no, it did not happen. Pakitanong sa kanya na lang. Sabi ko, why should I ask him that? People might think na I'm trying to cover you up. Kaya I didn't ask any more questions. Sabi niya, pakitanong, Sen, 48 suitcases. Ang daming sasakyan yun kung hindi armored van. Armored van but armored van, kailangan mo ng 2 armored van dyan. Ilang van yun? 20. So sabi niya, if you want, you can ask the CCTV footage of Valle Verde 6 kung merong ilang van ang pumasok. Di ba kahina-hinala, sabi niya kahina-hinala yung Sen, then de-deliver ka na napakadaming van, magtataka yung mga security. And then, di naman siguro ako stupid to do that. Pero okay lang. I said like, no, sabi ko, the question is answer me. Is this true or not? Sabi niya, no, it's not true. Sabi niya, sabi ko, are you willing to appear? Sabi niya, I can appear anywhere. Sabi niya, if you Because won't everybody deny at this point? Yeah, well, karapatan naman nila yung Miss Karen. I know, it's out of parang automatic na I'm not involved. That's their right, di ba? Anong katapusan nito, Senator Tulfo? Isipin mo na lang, no, itong si former DPWH Executive Roberto Bernardo, sa kanyang testimonya, idinawit si Senator Chis Escudero, Senator Bong Revilla, Senator Binay na ngayon ay mayor na. Lahat ng mga testigo may mga dinawit na kongresista, pati ang mga diskaya. But what's the end game? Actually, ang purpose namin dyan, Ms. Karen, is to legislate a law so that this will be prevented from happening again. Remember, in 2013, we were still journalists. I was still a journalist. Nangyari yung kay Janet Napoles. Tapos eto na naman tayo. And I found out, nakafocus lang pala sila sa prosecution, gathering of pieces of evidence para doon sa mga kasabwat. Pero wala talaga silang binago na law. So ito, nangyari na naman. I mean, ngayon lang natin na-discover na sablay yung 4566 yung PCAB law, na para maging board member ka ng PCAB, you have to be a contractor. Doon pa lang kaagad, it violates yung tinatawag na yung you should not be doing business if you're in the government, di ba? Marami, pati yung sa NEP, ngayon lang natin na-find out na may mga congressman na naglalagay sa NEP. Dapat hindi yun eh. The NEP should be prepared by the secretary of each department and submitted to the president. Mr. President, ito yung need namin. Pero di pa dapat pwedeng pakialaman ng congressman. Doon pa lang sa NEP, naglalagay na sila ng mga ika nga ng budget nila.
Tapos inamin ng DPWS na may leadership fund. Sabi ko ngayon, first time ko narinig, what? Napakaswerte naman. Akala ko inalista natin itong mga pork barrel na ito. Ba't may mga leadership fund na available? 500 million, 200 million. Yung mga yun, Ms. Karen, you can build a lot of schools. You can build hospitals, daycare. Ang isa pang kailangan natin, me being the chairman of Social Justice, Welfare and Development ng DSWD, ang dami natin kailangan yung mga bahay pag-asa, yung mga bata na mga juvenile na nahuhuli, street children, wala tayong paglalagakan. Kasi napupunta lahat dito sa flood control. Kasi sa flood control is tubong lugaw. Walang masasaktan, walang masira man, bahalang. Unlike sa building kasi, mamamatay. Kaya nga I was so surprised and disappointed when I heard from Bryce Hernandez, lahat ng ginawa nila doon, kay horizontal, kay vertical, kay kalsada, substandard. Pati yung mga schools nila doon, substandard. Hospital nila, substandard. Kaya tanong ko sa kanya, do you think it's safe? Siguro napag-isip-isip niya, oops, mali yata nasabi ko. Safe pa rin po. O yan mga kababayan, ano pong masasabi nyo po kay Erwin Tulfo na senador na kung merong the last airbender, meron namang the first law bender of the Philippines. So ito yung sinasabi niya, dinidiscredit niya itong si Gutesa na ang dami niyang mga grounds para pagdudahan ito. Hindi ka panipaniwala, pero kay Bryce, kapanipaniwala. O mga kababayan, kayo pong mag-comment dito, ano masasabi nyo dito. Yan lamang po ang aking bahagi. Sana po ipakalat nyo po ito. Suportahan po natin si Senador Marcoleta at sa mga kasama niya dyan na patuloy na nagbubulgar ng katotohanan. Ipanalangin po natin ng marami si Senador Marcoleta at kanyang mga 10 kasama dyan na talagang para lang sa katwiran at katotohanan para sa bayan. Para magkaroon ng hustisya ang ginawa nilang panggagahasa sa mga Pilipino. Ninakawan nila tayo mga kababayan. Ginawa nila tayong patay gutom. Ginawa tayong mga daga na super hirap. Kaya lamang po, salamat po. Ako si The Wonders Philippines. Salamat sa inyong suporta. Mabuhay.